Napansin mo na ba na may mga araw na malinaw sa isip mo kung ano ang gusto mong gawin, pero hindi mo pa rin nagagawa? Alam mong kailangan mong mag-aral. Alam mong kailangan mong mag-workout. Alam mong dapat bawasan ang pag-scroll sa phone. Pero kahit alam mo ang tamang gawin, parang may humihila sa'yo pabalik. Pinipili mo muna ang mas madali. Bukas na lang. Isa pang video. Sandali lang sa phone. At sa dulo ng araw, may kakaibang pakiramdam. Parang gusto mong maging disciplined, pero parang ayaw sumunod ng utak mo. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung ang problema ay hindi kakulangan sa discipline? Paano kung ang totoo, ginagawa lang ng utak mo ang trabaho nito? Dahil ang utak ng tao ay hindi dinisenyo para maging productive. Hindi ito ginawa para magtrabaho ng mahirap araw-araw. Ang unang trabaho ng brain mo ay mas simple: to conserve energy, to avoid unnecessary effort. Kaya kapag may dalawang pagpipilian, yung isa ay mahirap pero makakatulong sa future mo. At yung isa ay madali at nagbibigay ng instant comfort. Halos palaging pipiliin ng utak mo ang mas madali. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tamad ka, kundi dahil wired ang brain mo para doon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang umaasa sa motivation. Iniisip nila na kailangan lang nila ng mas maraming inspirasyon, mas malakas na willpower, mas matinding self-control. Pero may isang problema sa approach na yon. Ang motivation ay parang emosyon, dumadating, umaalis din agad. At kapag umalis na ito, nawawala rin ang momentum mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming habits ang tumatagal lang ng ilang araw. 3 araw na workout, 5 araw na pagbabasa, 1 linggo na new routine. Tapos, biglang nawawala. Pero ayon kay James Clear, author ng Atomic Habits, may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi ka kulang sa discipline. Mali lang ang sistema na ginagamit mo. Dahil ang mga taong mukhang sobrang disciplined, madalas hindi sila umaasa sa motivation. Hindi nila pinipilit ang sarili nila araw-araw. Sa halip, may ginagawa silang mas effective na di ginagawa ng karamihan. Binago nila ang paraan kung paano gumagana ang environment at habits nila. Sa madaling salita, hindi nila pinilit ang utak nila. Tinuruan nila itong magustuhan ang disiplin. At kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang simpleng prinsipyong ito, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa productivity, habits, at self-control. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit natural na lumalaban ang utak mo sa effort, kung paano tahimik na sinasabotahe ng environment mo ang discipline mo, at kung paano mo pwedeng gamitin ang psychology ng habits para gawing mas madali ang mga bagay na dati ay parang imposible simulan. Hindi ito video tungkol sa pagiging mahigpit sa sarili. At lalo na hindi ito tungkol sa pagpilit na maging mas motivated araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa isang bagay na bihirang pag-usapan pagdating sa discipline. May isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming tao kapag pinag-uusapan ang discipline.
Iniisip natin na ang problema ay kulang tayo sa self-control, na masyado tayong tamad, na masyado tayong mahina sa temptation. Pero may mas simpleng paliwanag. Ganito talaga gumagana ang utak ng tao. Isipin mo ito. Kapag may dalawang gawain sa harap mo, isa ay mahirap, kailangan ng effort, kailangan ng focus, at yung isa ay madali. May instant reward, may instant comfort. Halos palaging pipiliin ng utak mo ang mas madaling option. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang brain ay may isang tangunahing prinsipyo: energy conservation. Sa psychology at neuroscience, alam natin na ang utak ay palaging naghahanap ng paraan para gumamit ng mas kaunting enerhiya hanggat maaari. Kaya kapag nag-scroll ka sa phone, kapag nanonood ka ng videos, kapag nagpo-procrastinate ka, may isang bahagi ng utak mo na nagsasabing, ito ang mas madaling gawin. Samantalang kapag iniisip mo ang pag-exercise, pag-aaral, o pag-build ng bagong habit, may ibang signal na lumalabas sa brain mo. Mahirap ito. At dahil dito, nagsisimula ang internal resistance. Ito yung pakiramdam na alam mong dapat mong gawin ang isang bagay, pero parang may invisible wall na pumipigil sa'yo. Hindi ito kakulangan sa intelligence. Hindi ito kakulangan sa ambition. Ito ay simpleng resulta ng kung paano wired ang human brain. Sa katunayan, maraming tao na mukhang sobrang disciplined sa labas ay hindi naman talaga umaasa sa willpower araw-araw. Hindi nila nilalabanan ang utak nila. Inaayos nila ang sistema sa paligid nila. Dahil kapag ang isang habit ay nangangailangan ng sobrang effort para simulan, ang brain mo ay halos palaging lalaban. Pero kapag ang isang habit ay madaling simulan, unti-unti itong nagiging automatic. Ito ang isang mahalagang idea na binanggit ni James Clear sa Atomic Habits. We don't rise to the level of our motivation. We fall to the level of our systems. At dito nagiging malinaw ang isang mahalagang bagay. Marahil hindi ikaw ang problema. Baka ang environment mo ang tahimik na humihila sa iyo pabalik. Dahil kung araw-araw kang napapaligiran ng distractions, kung ang phone mo ay laging nasa tabi mo, kung ang mga cues sa paligid mo ay nagtutulak sa iyo sa madaling gawain, natural lang na mahirapan kang maging disciplined. At dito pumapasok ang isang ideya na nagbabago ng lahat. Hindi mo kailangang pilitin ang utak mo. Kailangan mo lang baguhin ang environment na kumukontrol sa mga habits mo. At kapag naintindihan mo kung gaano kalakas ang impluensya ng environment sa behavior mo, makikita mo na maraming bagay na akala mong personal weakness ay simpleng resulta lang ng design ng paligid mo. At yon ang pag-uusapan natin sa susunod. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. May isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming tao pagdating sa discipline. Iniisip natin na ang mga habits ay galing lang sa lakas ng loob. Na kung gusto mo talagang magbago, kailangan mo lang magpakatatag. Pero sa maraming pagkakataon, hindi ganun gumagana ang behavior ng tao. Sa katunayan, karamihan sa ginagawa natin araw-araw ay hindi desisyon na pinag-isipan natin ng mabuti.
Ito ay reaksyon sa kung ano ang nakikita natin sa paligid. Isipin mo ang isang simpleng halimbawa. Kung ang phone mo ay nasa tabi mo habang nagtatrabaho ka, mas madalas mo itong hahawakan. Kung ang junk food ay nakikita mo agad sa kusina, mas madali kang matutukso. Kung ang TV o social media ay isang pindot lang ang layo, mas madali kang madistract. Hindi dahil mahina ang disiplin mo, kundi dahil ang brain mo ay natural na tumutugon sa mga cues sa environment mo. Sa psychology, tinatawag itong cue-driven behavior. Ang ibig sabihin nito ay simple. Maraming habits ang nagsisimula hindi dahil pinili natin sila, kundi dahil may nakita tayong trigger sa paligid natin. Isang notification sa phone, isang bukas na tab sa browser, isang sofa na masyadong komportable. At bago mo pa mapansin, ginagawa mo na ulit ang parehong habit. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni James Clear sa Atomic Habits ang isang simpleng prinsipyo. Environment is the invisible hand that shapes human behavior. Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang motivation mo, kung ang paligid mo ay madaming distractions, unti-unti kang hiilahin pabalik ng environment mo. Kaya may isang mirror truth na minsan mahirap tanggapin. Hindi ka palaging nabibigo dahil mahina ang disiplin mo. Minsan, nasa maling environment ka lang. Kung ang phone mo ay laging nasa harap mo, natural na mas mahirap mag-focus. Kung ang mga habits na gusto mong gawin ay mahirap simulan, natural na iiwasan ito ng utak mo. At dito, nagiging malinaw ang isang mahalagang bagay. Kung gusto mong maging disciplined, hindi sapat na baguhin lang ang mindset mo. Kailangan mong baguhin ang design ng paligid mo. Dahil kapag ang environment mo ay nagtutulak sa iyo sa tamang habits, mas kaunting effort ang kailangan mo para gawin ang mga ito. Pero may isang mas malalim na prinsipyo pa na ginagamit ng mga taong mukhang effortless ang discipline. Hindi lang nila binabago ang environment. Binabago nila kung gaano kadali o kahirap simulan ang isang habit. At ang simpleng prinsipyong iyon ay tinatawag na friction. At kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, maraming habits na dati ay mahirap simulan, biglang nagiging mas madali gawin araw-araw. May isang simpleng prinsipyo na ginagamit ng mga taong mukhang effortless ang discipline nila. Hindi nila pinipilit ang sarili nila araw-araw. Sa halip, binababa nila ang hirap ng pagsisimula. Sa psychology ng habits, may isang konsepto na tinatawag na friction. Ang friction ay anumang bagay na nagpapahirap simulan ang isang gawain. Halimbawa, kung gusto mong mag-workout pero kailangan mo pang magbihis, mag-drive papunta sa gym, maghintay ng equipment, tumataas ang friction. At habang tumataas ang friction, mas malamang na sasabihin ng utak mo, bukas na lang. Pero kapag ang isang habit ay madaling simulan, ibang reaksyon ang nangyayari sa brain. Isipin mo ito. Kung ang workout clothes mo ay nakahanda na, kung ang exercise ay kaya mong simulan sa loob lang ng 2 minuto, biglang nagiging mas madali ang unang hakbang.
At madalas, yun lang naman ang pinakamahirap, ang pagsisimula. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni James Clear ang isang mahalagang prinsipyo sa Atomic Habits. Make good habits easy. Make bad habits hard. Sa madaling salita, kung gusto mong magbasa ng mas madalas, ilagay mo ang libro sa lugar na lagi mong nakikita. Kung gusto mong bawasan ang paggamit ng phone, ilayo mo ito sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Maliit na pagbabago, pero malaki ang epekto. Dahil kapag mababa ang friction, hindi na kailangang labanan ng utak mo ang sarili nito. Unti-unting nagiging automatic ang habit. At dito, nagiging malinaw ang isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng maraming tao. Ang discipline ay hindi palaging tungkol sa pagiging matapang. Minsan, ito ay tungkol sa pagiging matalino sa design ng habits mo. Dahil kapag ang tamang gawain ay madaling simulan, mas madalas mo itong gagawin. Pero may isa pang mahalagang bahagi kung bakit nauulit ang isang habit. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano ito kadali. Ito ay tungkol din sa kung ano ang nararamdaman ng utak mo pagkatapos mong gawin ito. Dahil ang brain ng tao ay may isang simpleng rule. Uulitin nito ang mga bagay na nagbibigay ng reward. At doon pumapasok ang isa pang mahalagang prinsipyo ng habit formation. Ang papel ng reward at dopamine sa pagbuo ng discipline. At iyon ang pag-uusapan natin sa susunod. May isang huling bahagi ng habit formation na madalas hindi napapansin. Hindi lang mahalaga kung gaano kadali simulan ng isang habit. Mahalaga rin kung ano ang nararamdaman ng utak mo pagkatapos mong gawin ito. Dahil ang brain ng tao ay may isang simpleng prinsipyo. Uulitin nito ang mga bagay na nabibigay ng reward. Sa neuroscience, ito ay konektado sa isang chemical na tinatawag na dopamine. Ito ang signal ng brain na nagsasabing, maganda ito. Ulitin natin ito. Ito ang dahilan kung bakit madaling ma-addict ang tao sa mga bagay na may instant reward. Social media, video games, sugary food, endless scrolling. Hindi dahil mahina ang tao, kundi dahil ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng mabilis na dopamine hit. Samantalang, ang maraming magandang habits may kabaligtaran na problema. Exercise, studying, saving money, building skills. Ang reward nito ay delayed. Hindi mo agad nakikita ang resulta. At para sa utak na naghahanap ng instant feedback, nagiging mas mahirap ulitin ang habit. Pero may isang simpleng trick na ginagamit ng maraming tao na mukhang effortless ang discipline. Hindi nila hinihintay ang malaking reward sa future. Gumagawa sila ng maliit na reward na yon. Halimbawa, pagkatapos mong mag-workout, may maliit kang ritual na inaabangan. Pagkatapos mong mag-aral, may simple kang reward. Minsan sapat na ang habit tracker o ang pakiramdam ng progress. Isang maliit na checkmark, isang maliit na win. At sa paglipas ng panahon, natututo ang utak mo na i-associate ang habit na iyon sa positive feeling. Unti-unting nagbabago ang pattern. Ang mga bagay na dati ay mahirap simulan, nagiging natural na bahagi ng araw mo. At dito, nagiging malinaw ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa discipline. Ang mga taong mukhang sobrang disciplined,
madalas hindi nila pinipilit ang sarili nila araw-araw. Dinisenyo lang nila ang sistema nila ng mas maayos. At kapag pinagsama mo ang tatlong prinsipyong ito, ang pag-unawa sa brain, ang pag-design ng environment, at ang pag-manage ng friction at reward, biglang nagiging mas malinaw ang isang bagay. Marahil ang disiplin ay hindi kailanman tungkol sa pagiging mas matigas sa sarili. Marahil ito ay tungkol sa pagiging mas matalino sa pag-design ng buhay mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapag pinag-uusapan ang discipline, madalas iniisip ng maraming tao na ito ay tungkol sa pagiging mas matigas sa sarili. Mas maraming effort, mas maraming pagpipigil, mas maraming laban sa sarili. Pero kapag tiningnan mo ng mas mabuti ang mga prinsipyong napag-usapan natin, makikita mo na may ibang larawan na lumalabas. Ang utak mo ay natural na umiiwas sa effort. Ang environment mo ay tahimik na nagdidikta ng maraming habits mo. At ang behavior mo ay kadalasang sumusunod sa kung ano ang madaling gawin at kung ano ang may reward. Ibig sabihin, maraming bagay na akala mong personal weakness ay simpleng resulta lamang ng design ng system sa paligid mo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni James Clear ang isang ideya na nagbabago ng paraan ng pagtingin natin sa self-improvement. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Sa madaling salita, hindi sapat na gusto mo lang magbago. Hindi sapat na umasa sa motivation. Dahil ang motivation ay pabago-bago. Pero ang systems ay nananatili. Kapag ang environment mo ay nagtutulak sa iyo sa tamang habits, kapag ang friction ng mga gawain ay mababa, at kapag ang utak mo ay nakakakita ng maliit na reward sa progress mo, unti-unting nagiging natural ang discipline. Hindi na ito parang laban sa sarili mo. Nagiging bahagi na lang ito ng araw mo. At marahil, ito ang pinakamahalagang reframe sa lahat. Ang mga taong mukhang sobrang disciplined ay hindi kinakailangang mas malakas ang willpower kaysa sayo. Madalas, mas maayos lang ang system na ginawa nila para sa sarili nila. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito, marahil ito yon. Huwag mong subukang pilitin ang utak mo. Mas mabuting matutunan mong unawain ito at i-design ang buhay mo sa paraang kakampi mo ang sarili mong brain. Dahil kapag ang sistema mo ay tama, ang discipline ay hindi na parang isang mabigat na responsibilidad. Magiging natural na direksyon na lamang ito ng buhay mo. At kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, malamang may isang bahagi ng sarili mo na nakakita ng isang bagong posibilidad. Isang bahagi mo na nagsisimulang maunawaan na ang problema ay hindi palaging kakulangan sa discipline. Minsan, ang problema ay ang sistema na ginagamit mo araw-araw, na hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo ng mas matindi. Hindi mo kailangang umasa sa motivation na dumarating at nawawala, kundi matutunan kung paano idisenyo ang buhay mo sa paraang kakampi mo ang sarili mong utak. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking pangako. Nagsisimula ito sa maliliit na systems na inuulit araw-araw. Isang maliit na habit. Isang maliit na pagbabago sa environment. Isang maliit na desisyon
na gawing mas madali ang tamang gawin. At sa paglipas ng panahon, ang mga maliit na bagay na yon ang unti-unting bumubuo ng isang bagong bersyon ng sarili mo. Kaya ngayon gusto kitang tanungin, kung may isang habit na matagal mo nang gustong simulan, ano ang isang maliit na pagbabago sa sistem mo na pwede mong gawin simula ngayon? Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Kung nakarelate ka sa video na ito, kung may bahagi ng video na ito na nagbigay sa iyo ng bagong pananaw tungkol sa discipline at habits, i-type mo sa comment section sa baba, "Aayusin ko ang sistema ko." Tingnan natin kung ilan dito ang handa nang gawing mas matalino ang paraan ng pagbabago nila. At bago ka umalis, panoorin mo rin ang susunod na video dahil may isa pang psychological principle tungkol sa habits at self-control na kapag naintindihan mo, maaaring maging mas madali para sa iyo ang pagbuo ng mga pagbabago na matagal mo nang gustong gawin. Makita tayo doon.